Mga kababayan, tatlong bagyo po ang minomonitor natin ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero more on tinututukan natin yung Typhoon Saudel na may potensyal na maging super typhoon pagdating po ng Lunes hanggang sa Martes. Hahatakin po nito at palalakasin ulit ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Ngayon din, alamin natin ang iba't ibang weather system din na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw na kasama sa lagay ng ating panahon. Ngayon po yung araw na ng Linggo, August 23, 2026. So ito po, dito natin sisimulan. Yung dati pong bagyong Neneng, naging low pressure area at ngayon ay naging isang ganap ulit na tropical depression. At meron po itong international name na Gaynari. Ito po ay meron lokasyon sa ngayon na 635 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Tinataglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at may bugso naman na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ulitin ko, etong dating bagyong Neneng o nasa labas na ng PAR at merong international name na Gaynari, wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero kailangan pa rin nating i-monitor dahil nagbabago madalas ang direksyon ng mga bagyo, no? At isunod natin ito nga pong tropical depression na nasa silangan po ng Mindanao. Meron po itong lokasyon po mga kababayan na 1,065 kilometers east of Eastern Visayas. Meron po itong lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at may pagbugso po na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ang kilos nito pa northwestward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Ngayon po, ito i-explain kong mabuti. Ito ay malapit na po sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Anumang oras simula ngayon, dahil nga po mabilis ang pagkilos nito, ay meron itong tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kapag pumasok sa PAR, tatawagin po itong bagyong Obet. Nakikita rin nalalakas ito sa pagiging tropical storm, pero ito po ang mangyayari, no? Dahil nga meron tayong Typhoon Saudel diyan po sa labas ng ating PAR. Alamin natin ngayon, sa Typhoon Saudel meron pong lokasyon na 2,665 kilometers east of Northern Luzon. Meron ho itong lakas ng hangin na umaabot na po ngayon sa 150 kilometers per hour and may bugso na umaabot sa 185 kilometers per hour. Ang pagkilos naman pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ganito ho mangyayari. Ito nga pong tropical depression na ito na malapit po sa silangan po ng Mindanao ay posibleng hatakin ng mas malakas na bagyo at ito po yung Typhoon Saudel. At pwedeng mangyari yung sinasabi natin na Fujiwara effect. So ano ba yung Fujiwara effect, Kuya Francis? Ito po, no, yung pagsasanib ng dalawang bagyo, yung mahina sumasanib sa mas malakas at hinahatak po ito. Kaya kung sakaling pumasok sa PAR itong tropical depression dyan sa misilangan po ng Mindanao, inaasahan na lalabas din ito, no, dahil hahatakin ito ng mas malakas ho na bagyo. Tulad na aking sinabi, etong Typhoon Saudel ay lalakas sa pagiging super typhoon. Lalakas o aabot ang hangin nito sa 240 kilometers per hour. Mas mataas pa po yun dahil ito po ay yung pinakamataas na kategorya natin. Ito nga pong super typhoon category. Ganito po ang mangyayari, no? Pagdating po ng Lunes hanggang sa Martes, diyan po nakikita ang development ng pagiging super typhoon nito at yung habagat natin o southwest monsoon, mawawala ho yung kanyang paghina at mangyayari ulit yung tinatawag natin na rapid intensification o yung enhanced habagat. Kaya nga po, yung mga kababayan natin lagi kong sinasabi na maging alerto at maging handa dahil hindi pa talaga totally nawawala ang habagat. Nandiyan pa rin yan, no? Humihina lamang yan o nangyayari yung tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang paghina o paglakas po ng habagat. Ganito po ang mga senaryo. May mga dahilan kasi kung bakit humihina ang habagat at kung bakit minsan ibigla itong bumubugso o lumalakas, lalo na ho kahapon, no? Sobrang lakas ho ng mga pag-ulan at nagulat yung mga kababayan natin, no? Kasi naka-monsoon break, bakit biglang bumugso ang lakas? Explain ko pong mabuti ng mabilis. Ang habagat po, no, karaniwan ito yung malakas na hangin na nanggagaling po sa West Philippine Sea, sa Indian Ocean. Humahatak yan ng tubig, no? Galing po doon sa West Philippine Sea, no? And then, kapag yan ay humampas sa mga kabundukan natin, yung hangin po na dala ng habagat, ay kumakalat dyan
nagbubugso ho yan, no? Kumakalat yung tubig na yun, and then yun yung nararanasan natin bugso ho ng mga pag-uulan na umaabot minsan ng 1 oras, no? O minsan 30 minutes hanggang 1 oras po. Ganito po, karaniwang lakas ng habagat ay umaabot lamang sa 35 hanggang 55 kilometers per hour. At kapag may bugso ito, mas malakas pa ito sa signal number 1 na kategory ng bagyo dahil 62 to 88 kilometers per hour ang nagiging lakas po ng hangin nito. Ito po, dahil sa mga bagyo, LPA, pagbabago ng direksyon, pagtama sa mga kabundukan, doon po nagkakaroon ng paglakas po ang habagat o southwest monsoon. So, ang ibig sabihin nito, medyo matatagalan pa po bago mawala ang habagat o bago ulit ito humina, no? Dahil muli itong lalakas pagdating ng Monday, Tuesday dahil po sa Typhoon Saudel. Ito namang pong Typhoon Saudel, kapag lumakas ito sa pagiging super typhoon, by next week, nakikita na lalapit ito sa may silangan po ng extreme northern Luzon. May dalawang senaryo po tayong kino-consider at tinitignan po dito. Unang-una, may tsansa po ito na pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility pero hindi rin po magtatagal dahil lalabas din ng PAR. Kapag pumasok ho yan ng PAR, alin man mauna, no? Etong tropical depression sa misilangan ng Mindanao, kapag yan ay naunang makapasok sa PAR, tatawagin pong bagyong Obe. Tandaan nyo ho yan. At kapag ito naman pong Typhoon Saudel ay pumasok sa PAR pagdating by next week, Lunes o Martes, tatawagin naman pong bagyong Pilandok. So wag tayong maguguluhan kasi may mga international name yan. Yung international name ng bagyo, hindi po alphabetically, kaya naguguluhan yung mga kababayan natin kasi hindi daw po nasusunod. Nasusunod po yun, no? At ito po nga, bagyong Saudel, yung pangalawang senaryo natin, dahil nga po malakas yung hangin niya, no? Papataas po, no? May chance rin ito na hindi pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, lalo na kapag hinatak niya na yung isang tropical depression. Pero alin man po sa dalawang senaryo na yon ang mangyari, ay patuloy pa rin palalakasin ito o lalakas yung habagat or mahihigop. Alam nyo po, ganito ang nangyayari. Yung mga tropical depression o mga mahihinang bagyo, hindi nito kayang palakasin ng sobra ang habagat o southwest monsoon. Kaya nga po, nung mga nakaraan, kahit dikit-dikit yung mga tropical depression, meron pang LPA, maintain lang yung lakas ng habagat, hindi siya nag-intensify o nagkakaroon ng rapid intensification, yung biglang paglakas. Alam nyo, ito pong habagat, lumalakas yan kapag merong mga typhoon o super typhoon category ho na bagyo. At iba kasi yung impact ng super typhoon, talagang lahat ng malapit ho na hangin sa kanya, pati ang mahihinang bagyo, hinihigop ho niyan. Lalo pa ang habagat. Ang habagat kapag hinigop yan o hinatak po ng mas malakas na bagyo, nai-spread out o kumakalat po yung hangin. Kaya nga kahit po nasa kanlurang bahagi ang habagat, inaabot ang Eastern Visayas, inaabot ang Eastern Mindanao dahil sa kumakalat na po ang hangin nito. Ngayon, bigyan ko kayo ng idea. May 5 kategorya kasi ang mga bagyo, no? Hindi lang pag sinabing bagyo, malakas na agad, merong mahina. Tropical depression, tandaan ho ninyo, merong lakas ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. At yung tropical storm naman po natin, category 2, may lakas ng hangin na umaabot po sa 61 to 88 kilometers per hour. Yung category 3, severe tropical storm, nangyari yan dito sa bagyong Saudel, may lakas po yan ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang typhoon po natin, medyo malakas na po ito. Nasa typhoon category po ngayon ang bagyong Saudel, and then inaasahan sa mga susunod na mga oras, magiging mas malakas pa po ito. Ang typhoon, 117 to 184 kilometers per hour ang lakas ho ng hangin. Ang super typhoon, 185 pataas ho yung hangin yan. Kaya nga lang ko sinasabi, no, doon sa update natin kahapon, naabot sa 240 kilometers per hour. Medyo delikado ho yun. Kapag mga typhoon o super typhoon, life-threatening po yung lakas ng hangin, yung taas natin ang ating imomonitor, yung mga bubong, mga puno, yan ho kasi ang madalas na tatarget ng mga malalakas na bagyo. Pero hindi naman ganun karami ang ulan na ibinibigay ng mga typhoon o super typhoon, kakaunti ang ulan, pero sobrang lakas ho ng hangin. Ang tropical depression hanggang tropical storm, hindi naman sobrang lakas ng hangin, pero marami ho yung mga pag-uulan na mararanasan. Kaibahan naman yun sa habagat kasi maraming naguguluhan sa habagat. Ang sinasabi kasi ng mga kababayan natin, ang habagat mahina lang yan, hindi yan kagaya ng mga bagyo. Nagkakamali ho tayo. Ang habagat halos doble ang lakas niya sa mga bagyo. Bakit kamo? Eto po, ang habagat tumatagal ang pag-uulan yan 1 linggo, minsan yung pinakamatagal, umabot ang 1 buwan. At nakadepende pa yan
kung merong mga bagyo o LPA na magpapalakas ho dito, no? Kasi sinabi ko yung mga dahilan yan dahil sa bagyo, dahil sa LPA, kaya lumalakas yung habagat o southwest monsoon. And karaniwan, kapag sinabing umiiral ng habagat, puro paligid natin yung mga low-lying areas ang delikado. Yung mga bahaing lugar, yung mga landslide prone area, yun po talaga ang medyo delikado. Ngayon, naglabas ho ang Pag-asa, galing ho ito sa Pag-asa, nung tinatawag po natin na tropical cyclone na potential, ay nakikita talaga na merong mas madedevelop na mas malakas na bagyo. At ito po yung bagyong Saudel. Ngayon, sa forecast weather condition po na nalabas ng Pag-asa, sa area po ng Ilocos Region, kasama po ang Cordillera Administrative Region, kasama ang Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Asahan po natin dahil pa rin ito sa habagat kahit naka-monsoon break yan, yung cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Example na yung kahapon natin, biglang bumugso, no? Mainit sa umaga sa tanghali, then bigla na lang bugso sa hapon ng ulan ng mga ilang minuto, ilang oras po. Yun po ay dahil sa habagat. Sa nalalabing bahagi ho, the rest po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ay apektado rin po ng habagat o ng southwest monsoon. Medyo delikado yung sitwasyon ngayon kasi pabago-bago, kaya nga sinasabi ko noong nakarang araw, kailangan maglaban na kasi yung buong maghapon na yun, hindi talaga umulan. Pero ngayon, dahil nga linggo na, Monday and Tuesday, dyan na yung paglapit o paglakas ng bagyong Saudel sa pagiging super typhoon. So, yung araw na ito ng linggo, nandun na yung sitwasyon na lumalakas ho ulit ng habagat. To. Kaya medyo alanganin na maglaba o magsamping sa labas kasi anumang oras pwede hong umulan. So, ito po, yung tropical depression sa misilangan ng Mindanao, kasi marami tayong mga kababayan na nagsasabi dyan, napakainit daw sa kanila, dapat daw umulan naman. Yung tropo extension po ng hangin yan, posible pong makaabot, no? Diyan sa Eastern Visayas, diyan sa may silangan ng Mindanao, pero hindi naman ganoon sobrang maapektuhan. Tandaan niyo, hindi magtataas ng warning signal ang Pag-asa dahil sa tropical depression sa may silangan ng Mindanao dahil hahatakin po yan ng bagyong Saudel. Ito ring panibagong na-develop ulit ng dating bagyong Neneng bilang tropical depression sa labas, wala rin po yung direktang epekto. Ngayon, i-summarize natin, no? Pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto ay ang habagat o southwest monsoon. At ngayon, meron tayong tatlong bagyong minomonitor. Yung dating bagyong Neneng, naging bagyo ulit, no? Itong tropical depression sa misilangan ng Mindanao, yung Typhoon Saudel na magiging super typhoon pagdating ng Lunes at Martes, yun ang ating dapat paghandaan. Pero tandaan nyo, walang direktang landfall yun. Yung traffic extension ng kanyang hangin, posible, extreme northern Luzon. Pero ang pinaka magiging epekto niyan, yung paghatak o pagpapalakas ho sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit, madoble ingat po sa mga local thunderstorms. Meron pa rin yan sa hapon ho at sa gabi. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga paalala dahil nandyan pa rin ang habagat at nagkakaroon ulit ito ng development para lumakas dahil sa bagyong Saudel. Yan ang kailangan lagi pa rin po kayong magantapay sa weather update sa lagay ng ating panahon. Si Kuya Francis nyo ay merong iba't ibang oras ng update. Meron tayo sa madaling araw, meron sa umaga at meron ho sa hapon. And sobrang salamat po dahil lahat po ng mga update natin ay pinapanood at sineshare po ninyo. Pangalawa, kailangan po ngayon yung mga low-lying areas maging alerto na po, maging handa na dahil asahan natin na magpapaulan ulit ang habagat. Mga basura, plastic, wag ho itapon kung saan-saan dahil yan ang pinagmumulan ng mga pagbabaha. Kailangan din po ay nakaredy yung ating tinatawag na go bags. Alam nyo, paulit-ulit ako, no? Pero okay lang yan. As long as paulit-ulit ako, nare-remind po tayo araw-araw. Okay lang po yun. At itong isa, paalala ko, mag-stock ng pagkain na tatagal na pang ilang araw, lalo na yung mga nakatira sa mga bulubundukin, malayo sa mga supermarket, sa mga grocery store, para hindi po tayo labas na labas. Ganun po ang sanayin natin, hindi yung bibili tayo na pang isang araw lang, tapos bibili ulit mamaya, labas na labas, mahirap po. Pero naintindihan ko naman kung wala tayong pambili o walang budget, kung ano lang po yung kaya mga kababayan. At ito, importante yung mga appliances, yung mga importanteng gamit, dokumento, ilagay sa sealed na plastic na hindi mababasa. Lalo na po ngayon, meron tayong ulit banta ng habagat na babalik at lalakas by next week ho. Yung panghuli, kailangan ipag-pray natin sa Lord. Ito pong bagyong Saudel, dahil magiging super typhoon yan, ay hindi po
dito pumasok sa silangan ng extreme northern Luzon at lumayo ang kanyang maging direksyon. Bagamat kahit hatakin niyang habagat, basta malayo siya, hindi sosobra yung hatak sa habagat o hihina din po agad ang habagat o ang southwest monsoon. So bago ko tapusin mga kababayan, as always, meron tayong word of God o salita ng Panginoon ngayong araw po ng linggo, at ang ating pong Bible verse ay matatagpuan po sa Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 9. At ito po ang sinasabi: ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, ito po, no, nakakatuwa yung salita ng Panginoon ngayong araw ng linggo. Totoo po yun, no, na ang pagpapala ng Panginoon sa atin sa araw-araw ay sapat. Kung minsan nakikita natin parang kulang, no, may hinahanap tayo, dapat maging grateful po tayo at ipagpasalamat natin dahil lahat ng mga blessing yan, sakto man yan sa paningin natin, kulang man, sapat ho yan sa isang araw. At hindi tayo papabayaan ng Lord dahil the more na tayo ay nagiging kontento sa mga blessings, mas pinagpapala ho niya tayo. At yung sinabi niya ho dito, no, ang aking kapangyarihan ay nakikita kung ikaw ay mahina. Alam nyo, kapag nasa sitwasyon tayo na mahina at down na down tayo, lumalapit po tayo sa Panginoon. Tama ho ba? And then doon, nare-recognize natin na nandyan pala si Lord at ang Panginoon may ginagamit na instrumento ng mga tao para ho tayo ay tulungan. Kaya nga po, kapag may problema ang tao or talaga nawawala ng pag-asa, lumalapit tayo sa Lord dahil sa Panginoon lamang po tayo makakakita ng totoo pong sagot at kaginhawahan sa ating mga problema. So muli, bago tayo matapos, meron tayong shout out at ito na po, sisimulan na po natin. So ito na po, shout out time po tayo, at kung mabanggit ko na po yung pangalan ninyo, pwede na po kayong mag-exit kasi medyo mahaba po. No? Sinulat ko po. Tuwing umaga pagising ko po, dino-double check ko po ito pagkatapos ko mag-pray, sinusulat ko na po yung mga shout out. At ito, simulan na po natin. Unang-una, shout out po natin si Sky Honey na gumigising pa po ng umaga para po manood ng aming update o ng ating updates. Ako, sobrang salamat po talaga. Natutuwa po talaga ako. Hindi ko alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo ng sobra. Kay Ami Jimenez ng Castillano from Ramon Isabela, shoutout po. Kay Rina May Ronato from San Fabian, Pangasinan. Kay Ami Roding Sonor from Davao del Norte. Kay Sir Albert Tribunalo, makakapatid niya, kay Josing, kay Gina, kay Dodong ng Lipata, Mingnalina, Cebu. Shoutout po sa inyo. Ito rin po kay Nene Arnis from Calbayog, Samar, Arnis family. Shoutout po. Kay Mel Dukog, kay Patrick Dabs, kay Nana Yolanda Pabros ng Bagbag, no, Maliches, Quezon City. Kay Sir Tony Castro, kay Sir Junior Legaspi, shoutout po kay Regino Legaspi from Nueva Ecija, at kay Sir Christian JC Reyes, lagi po ito nagko-comment sa atin, nababasa ko ho. De Los Reyes at Ohas family from Nueva Ecija, shoutout po sa inyo. Kay Beng Canlas ng Hermosa, Bataan, kay Nanay Susana Bedelido from Matapay, Hilongos, kay Ma'am Jonah Distro from Mindoro, kay Dred Sancon from Victoria, Laguna, at kay Ma'am Cherry Pie Antipala from Zambales, kay Rod Zamoranos and family, Barangay Marilag Project 4, Quezon City, kay Sir Franco Liera. Shoutout po sa family Liera's families, lalo na po sa dalawang apo niya, kay Andre at kay Arha Riera. Shoutout din kay Sir Ariel Diocampo. At ito po, from Naglabraham, Gimba, Nueva Ecija, tama ho ba? Kay Ma'am Bergie Amangas, kay Sir Tan Enriqueta from Baliwag, Bulacan, kay Edna Laban from Santo Rosario, La Union, kay Lagalag Vlog, shoutout po sa iyo, from Buen, at sa lahat po ng worker ng Korean Surplus. Shoutout po sa inyo. Kay Mama Maylene Mendoza ng Oriental Mindoro, kay Donnie Milana from San Agustin, Philly, Camarines Sur, at kay Ma'am Cherry Belonio, shoutout po kay Nonoy Reds from Baguio City, Negros Occidental, kay Ma'am Irene Calma, sa nanay po niya, kay Nanay Deli, at kay Ann from Santa Ana, Pampanga,
kay Sir Ramon Carmen sa pamangkin ho niya kay Nixon Berana and Rica Berana at sa kanila pong mga anak, no, ng Muawa, Terdesuario, Cavite, kay Nanay Daisy Espinosa from Santa Rosa City, Laguna. So, yung mga hindi ko po nabanggit, no, ay wag ho kayong magtatampo kay Tatay Bam, nandiyan po lagi kayo sa comment, kay Vice Edward, kay Randy Morales, no, sa lahat po, no, kay Ma'am Jackie. Wag ho kayong magtatampo dahil nililista ko naman po, no. Minsan binupuno po natin yan. So, ngayon, ito na po, yan lang po yung update natin. And maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So, weather update ni Kuya Francis. Yan muna ang update natin. Maraming salamat. Lagi tayong mag-ingat. And God bless po sa ating lahat.